Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta? Ako po si Dilma, isa ninyong tagapakinig mula sa San Mateo, Rizal. Hindi biro ang maging street sweeper. Ang akala ng iba ay walis-walis lang kami sa kalsada, pero ang totoo ay kailangang bakal ang loob mo rito. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na ako. Kahit masarap pa ang tulog ng buong mundo ay kailangang nasa pwesto na ako dahil bago magsipag-alisa ng mga sasakyan at pumasok ang mga estudyante ay dapat malinis na ang highway. Minsan tinitingnan ko ang mga kamay ko, puro kalyo. Maitim dahil sa init ng araw at laging amoy alikabok kahit na ilang beses sabunan. Pero okay lang sa akin yon. Basta may pambili kami ng bigas ni May ay ayos na ako. Pero nitong mga nakaraang buwan ay tila ba nagre-rebelde na ang katawan ko. Isang umaga pagkagising ko, parang hindi ko maiangat ang braso ko. Akala ko ay pagod lang. Baka dahil lang sa bigat ng dipadjak na basurahan na tinutulak ko araw-araw. Sinubukan kong pumasok pero pagdating ko sa kalsada ay nagdidilim ang paningin ko sa tuwing yumuyuko ako para magwalis. Dilma, mukhang hindi ka okay, sabi ni Aling Nena, yung kasamahan ko sa trabaho. Umuwi ka na muna. Mapapahama ka lang sa daan kung malulula ka. Napilitan akong umuwi at doon na nga nagsimula yung halos isang buwan na hindi ako makabangon. Ang hirap. Alam mo yon, yung nakahiga ka lang sa papag, nakatingin sa butas-butas naming kisame tapos ay iniisip mo kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente at sa tubig. Dito ko lalong nakita kung gaano kabait ang anak kong si May. Si May, Papa Dudut, 12 taon pa lamang yan pero parang naging nanay ko na siya sa loob ng bahay. Isipin mo, bago siya pumasok sa school, magluluto muna yan ng lugaw o kaya ay magtitimpla ng kape para sa akin. Nay, inumin mo na itong tubig. Huwag ka munang malikot, baka mahilo ka na. Sabi niya sa akin isang hapon habang nilalagyan ng basang bimpo ang noo ko. Nung iniwan kami ng ex ko, si Cardo, akala ko ay katapusan na namin. Sumama sa ibang babae, balita ko ay mayaman daw yung pinalit sa akin. Masakit, oo, sino ba naman ang hindi masasaktan na ipinagpalit ka pagkatapos ng maraming taon? Pero kapag nakikita ko si May, naiisip ko na baka kaya rin kami iniwan ng tatay niya ay para mas lalong tumibay ang samahan naming mag-ina. Pasensya ka na ha, sabi ko sa kanya, minsan habang hinihilot niya ang mga binti ko. Dapat ay nag-aaral ka lang o naglalaro sa labas kasama ng mga kaibigan mo. Pero heto ka at nag-aalaga sa akin. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya ay napakalinaw, walang bahid ng galit. Nay, okay lang po. Mas gusto ko nandito ako kesa nasa labas. At saka kapag magaling ka na, mamamasyal tayo sa park, hindi ba? Naawa ko sa kanya kasi alam ko ang pangarap niya. Gusto niya maging teacher balang araw. Sabi niya ay gusto niyang turuan ng mga batang katulad niya na mahihirap para raw makaalis kami sa barong-barong na ito. Pero paano mangyayari yon kung ako mismo na siyang dapat nagtatrabaho ay nakatali sa higaan? May mga hapon na sobrang tahimik sa bahay.
Ang tanging naririnig ko lamang ay ang kalansing ng sandok sa kawali habang nagluluto siya. O kaya naman ay yung tunog ng radyo ng kapitbahay. Sa bawat pag-ubo ko, agad siyang tumatakbo sa tabi ko. Hindi siya nagreklamo kahit minsan ay wala kaming ulam at asin lang ang kasama ng kanin. Ang tanging hiling ko lang noon sa Diyos, Panginoon, kahit huwag niyo na po akong pagyamanin. Ibalik niyo lang ang lakas ko para maalagaan ko ang anak ko. Siya lang ang meron ako. O Papa Dudut, si May ay parang isang anghel na ibinigay sa akin ng Diyos para magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Napakabuti, napakamasunurin, ni minsan ay hindi sumasagot ng pabalang. Kaya siguro gano'n na lamang katindi ang kaba ko sa tuwing lumalabas siya ng bahay. Samantala mabalik tayo sa araw kung saan hindi maganda ang kalusugan ko. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay dumiretso agad ako sa higaan ko at nagpahinga. Nagbabaka sakaling mawala din ito pagkaraan ng ilang oras. Pero bandang alas 5 pa lamang ng hapon noong araw na yon ay nararamdaman ko na parang may mali. Hindi lang ito yung ordinaryong pagkapagod. Alam mo yung pakiramdam na parang binubugbog ang bawat buto mo sa katawan. Yung kahit ang pagpikit ng mata ay masakit sa talukap. Ganon ang nararamdaman ko. Nay, bakit po kayo nanginginig? Tanong ni May habang nag-aayos siya ng mga libro niya sa sahig. Wala ito anak, siguro dahil lang sa ulan. Dahil lumalamig na ang panahon, pagsisinungaling ko, ayaw ko siyang mag-worry. Nakita ko na kasing pagod din siya sa paglilinis ng bahay maghapon. Pero pagsapit ng alas 7, hindi ko na naitago. Ang simpleng ginaw ay naging matinding panginginig. Ang dibdib ko ay parang may nakadaga na sako ng semento. Bawat hinga ko may kasamang huni, yung parang sumisipol na ewan. At ang ulo ko, Lord, parang may martilyong pumupukpok sa bawat gilid ng sentido ko. Nay, ang init niyo po, sabi ni May pagkalapit niya sa akin. Agad siyang kumuha ng baso ng tubig pero nanginginig ang kamay ko at halos matapon ang tubig sa damit ko. Yung gamot anak, tingnan mo sa lata ng biskwit, utos ko sa kanya. Doon namin itinatago ang mga tira-tirang paracetamol o kahit anong tableta na pwede pang inumin. Narinig ko ang kalansing ng lata, halughog dito, halughog doon. Nay, wala na po, ubos na. Yung huling tableta na inom niyo na po nung kamakalawa. Napapikit ako sa sobrang sakit. Sige na anak, hayaan mo na. Malaking tipid din yun. Inumin ko na lang itong tubig at baka sakaling bumaba ang lagnat ko pagtulog ko. Pero hindi nakikinig si May. Tumingin siya sa labas ng bintana, madilim na. Ang kalsada sa tapat ng bahay namin ay walang ilaw dahil matagal nang pundi ang bumbilya ng poste. Ang tanging liwanag lang ay mula sa mga dumadaang sasakyan sa malayo. Nay, bibili ako sa bayan, doon sa butika na malapit sa palengke. Hindi ba 24 hours yun? Sabi niya habang kinukuha ang kanyang lumang jacket na kupas na, ang kulay rosas. Wag na May, gabi na anak. Tingnan mo ang labas, mukhang uulan pa ng malakas. Pagpigil ko sa kanya. Delikado sa highway, mabilis magpatakbo ang mga sasakyan dyan kapag gabi. Nay, mabilis lang ako. Alam niyo namang sanay ako maglakad, di ba? Isang takbo lang yun. Pilit niya. Kinuha niya yung maliit naming flashlight. Yung kailangang pukpukin pa para umilaw at yung payong naming iisa na baluktot na ang ilang alambre. Kinuha niya ang maliit niyang pitaka sa ilalim ng una niya. Alam kong ipon niya yon mula sa mga barya-baryang natitira sa baon niya noong nag-ieskwela pa siya. Sandali lang po, Nay, ha? Huwag kayong malikot dyan. Pagbalik ko, papainumin ko kayo ng gamot para bukas magaling na kayo at makapasyal na tayo. Nakangiti pa niyang sabi. Sa totoo lang ay gusto ko siyang hatakin pabalik. Gusto ko siyang yakapin at sabihin dito na lamang siya sa tabi ko. Pero ang sakit ng katawan ko ay tila ba ninanakaw ang lakas ko para makapagsalita pa ng mahaba. Mag-iingat ka anak, huling sabi ko. Pinanood ko pa siya habang binubuksan ang pintuan at pumasok ang malamig na hangin sa loob ng maliit naming bahay.
Ang huling nakita ko ay ang likod niya, ang dulo ng payong na nakasabit sa braso niya at ang mahinang liwanag ng flashlight na kumikislap sa dilim. "Balik ako kaagad, Nay," sigaw niya bago tuluyang isarado ang pintuan. Wala pang 5 minuto mula nang umalis siya. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong naming yero ay parang mga bala ng baril. Nakahiga lamang ako at nakatitig sa pintuan at nagbibilang ng bawat patak, nagdarasal na sana'y mabilis lamang siya. Sabi ko sa sarili ko ay matapang ang anak ko. Alam niya ang ginagawa niya, pero ang puso ko ay kanina pang mabilis ang tibok at hindi yon dahil sa lagnat. 1 oras ang lumipas, wala pang May na kumakatok. 2 oras, ang kaba ko ay unti-unti nang nagiging takot na hindi ko may paliwanag. Doon ko naramdaman na may isang bagay na nagbago sa gabing yon, isang bagay na kailanman ay hindi ko na maibabalik pa. Samantala bandang 9:00 na ng gabi, ang ulan ay humina na, naging ambon na lamang. Pero ang katahimikan sa paligid ay nakakabingi. Yung tipong kahit ang paghinga ko ay parang napakalakas na ingay. Kinuha ko ang lumang cellphone ko na nasa tabi ng unan, basag na ang screen nito at mabilis malobat. Pero ito lang ang paraan para makausap ko si May. Sinubukan ko siyang i-text pero hindi nagsisend. Sinubukan kong tumawag. "Sumagot ka anak, please sumagot ka." Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang mga labi ko. Pero laging voicemail ang sumasagot. "The subscriber cannot be reached." Sa bawat ulit ng boses na yon sa kabilang linya ay parang may sumasaksak sa puso ko. Sinusubukan ko uling tumayo at sa pagkakataong ito ay gumapang ako mula sa papag patungo na sa pinto. Ang bawat hibla ng kalamnan ko ay sumisigaw sa sakit, pero mas matindi ang sigaw ng isipan ko na kailangang makita ko si May. Nakalabas ako sa pintuan, basa ang lupa at madulas. Ang dilim ng paligid ay parang isang higanteng halimaw na nakanganga, handang lumamon. "May, anak!" sigaw ko pero ang boses ko ay mahina, kinakapos ng hangin. Naglakad ako ng dahan-dahan, hawak ang dibdib ko na parang sasabog. Ang bawat hakbang ko ay parang paghakbang sa bubong. Walang tao sa kalsada. Ang mga bahay ng kapitbahay ko ay sarado na ang mga ilaw. Habang papalapit ako sa kanto ng highway ay napansin kong may kakaibang ingay. Hindi ito ingay ng ordinaryong sasakyan. May mga sirena. May mga asul at pulang ilaw na tumatama sa mga dahon ng puno at sa basang aspalto. "Diyos ko, huwag naman sana," sabi ko sa isipan ko habang ang mga tuhod ko ay parang jelly na hindi na kayang itayo. Lalo kong binilisan ang lakad ko. Kahit na halos matumba na ako pagdating ko sa highway, nakita ko ang maraming tao. Kahit madaling araw na o gabing-gabi na, ang mga tao ay parang mga langgam na nagkukumpulan. May mga pulis na naglalagay ng dilaw na tape. May ambulansya na nakabukas ang likurang pintuan pero walang ipinapasok. At doon sa gitna ng daan sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste, may isang maliit na figura na nakatakip ng tela. Sa tabi nito nakita kong isang bagay na nagpatingkad sa lahat ng sakit sa mundo. Isang butas-butas na payong na baluktot ang alambre at isang maliit na flashlight na hanggang ngayon ay mahina pa rin kumikislap sa ilalim ng ulan. Doon ko naramdaman ang tuluyang pagbagsak ng mundo ko. Hindi na ako nakaramdam ng lagnat, hindi na ako nakaramdam ng sakit ng ulo. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang malamig na katotohanan na ang anak ko, ang anghel ko, ay hindi na makakauwi pa. Papadudot, ang sumunod na araw ay parang isang pelikulang naka-slow motion na walang tunog. Alam mo yung feeling na gising ka, nakakakita ka, nakakarinig ka naman pero parang wala ka sa loob ng sarili mong katawan. Ganun ako noong dinala na ang kabaong ni May sa maliit naming bahay. Dahil wala kaming pambayad sa punerarya, sa maliit lamang naming sala siya ibinurol. Kinalas namin yung hapagkainan para lamang magkasya yung kabaong niya. Yung kabaong yon ang pinakamura. Kulay puti na may mga ukit na anghel sa gilid. Noong ipinasok yon ng mga taga-punerarya, parang gumuho ang
bubong ng bahay namin sa bigat ng nararamdaman ko. Delma, uminom ka muna ng tubig, sabi ni Aling Nena, yung kasamahan ko sa kalsada. Inabutan niya ako ng baso pero hindi ko mahawakan ng maayos. Nanginginig ang mga daliri ko hindi dahil sa lagnat na nararamdaman ko noong nakaraang gabi kundi dahil sa panghihina ng loob ko. Tinitigan ko si May sa loob ng salamin. Napakaganda niya. Nilagyan siya ng kaunting makeup, yung kulay rosas ang pisngi. Kaya mukha lang talaga siyang natutulog pagkatapos ng maghapong paglalaro. Gusto ko siyang katukin sa salamin at gusto ko siyang gisingin at sabihing, "Anak, luto na ang lugaw, gising na at tanghali na." Pero alam ko sa bawat haplos ko sa malamig na salamin na hindi na siya sasagot pa. Sa 3 araw na burol, hindi ako natulog. Paano ako matutulog kung bawat pikit ko, ang nakikita ko ay yung flashlight niya sa gitna ng kalsada? Ang mga kapitbahay nag-ambagan para sa kape, biskwit at asukal. Yung mga tambay sa kanto na akala mo ay walang pakialam, sila pa yung nagbuhat ng mga silya at nag-ayos ng tolda sa labas para sa mga makikiramay. Sayang na bata, napakabait pa naman. Maririnig kong bulong-bulungan sa labas. Bawat salitang sayang ay parang kutsilyong humahati sa puso ko. Hanggang sa dumating din ang gabi ng huling lamay, maraming tao pero para sa akin ay napakatahimik. Nakatitig lang ako sa 4 na tableta ng pain reliever na nasa tabi ng picture niya sa ibabaw ng kabaong. Doon ko naisip, 4 na pirasong gamot. Piso-piso lang ang halaga niyan sa butika, hindi ba? Pero ang kapalit ay ang kaisa-isang buhay na nagpapasaya sa akin. Sa bawat buntong hininga ko ay tinatanong ko ang Diyos. Bakit di na lang ako? Bakit yung bata pa na marami pang pangarap? Nang araw ng libing ay mas lalong bumigat ang loob ko habang isinasakay ang kabaong sa punerarya. Parang bawat gulong nito ay dumadaan sa ibabaw ng dibdib ko. Naglakad kami patungo sa sementeryo, mainit ang sikat ng araw. Nakakapaso pero wala akong nararamdaman kundi ang lamig. Pagdating sa hukay, doon ako bumigay. Noong dahan-dahan nang ibinababa ang kabaong niya, parang gusto kong tumalon sa loob. "May, wag niyo siyang iwan dyan. Madilim dyan. Takot siya sa dilim." Sigaw ko habang pilit akong kinakabig ni na Aling Nena. Nagpupumiglas ako, ang mga kuko ko ay bumabaon sa lupa habang pilit kong inaabot ang dulo ng kabaong niya. "Isama niyo na ako. Wala na akong kasama sa bahay. Sino nang magluluto para sa akin? Sino mag-aalaga sa akin?" Hagulhol ko na halos wala nang lumalabas na boses. Noong tinatabunan na ng lupa yung kabaong, yung tunog ng bawat pala ng lupa na tumatama sa kahoy, yon ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Yun ang tunog na tuluyang paghihiwalay naming mag-ina. Pag-uwi ko sa bahay noong hapon na yon, parang hindi ko kayang pumasok. Pagbukas ko ng pinto, amoy kandila at sampagita pa rin ang loob. Nakita ko yung tsinelas ni May na naiwan sa ilalim ng papag. Yung damit niyang pambahay na nakasampay pa sa likod ng pintuan. Naupo ako sa sahig at niyakap ko ang damit niya. Amoy pawis pa niya, amoy bata, amoy ng anak ko. Doon ako mag-isang humagulhol sa dilim at wala nang sumasagot sa mga ubo ko. Wala nang nagtatanong kung gutom na ako. Ang tanging natitira sa akin ay yung 4 na tableta ng gamot sa altar. Kinuha ko ang isa, tinitigan ko at doon ko naisip kung hindi ba ako nagkasakit ng gabing yon, kung tinuong ko na lang ba ang sarili ko sa pagtatrabaho nang hindi nagreklamo kasama ko pa kaya siya ngayon. Ang sana at bakit ang naging pinakamabigat na kasama ko sa bahay simula ng araw na yon. Samantala, Papa Dudut, sabi nila kapag daw namatayan ka ang unang 40 araw ang pinakamahirap. Dahil ang kaluluwa daw ay nandyan pa sa paligid.
Noong una ay hindi ako naniniwala sa mga ganyang sabi-sabi. Para sa akin kapag wala na, wala na. Pero sa loob ng bahay namin, iba ang naging karanasan ko. Isang gabi bandang 7:00 eksaktong oras noong lumabas si May para bumili ng gamot. Nakaupo lang ako sa gilid ng papag. Nakatulala ako sa kawalan, walang balak magluto o kumain, biglang naramdaman ko ang paglubog ng gilid ng higaan ko. Alam mo yung parang may maliit na tao na umupo sa tabi mo. May, bulong ko. Napalingon ako pero wala namang tao. Pero ang kakaiba, nararamdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa pisngi ko. Parang yung paraan ng paghalik niya sa akin bago siya matulog, amoy sampagita. Dilma, isipin mo sa gitna ng barong-barong namin na amoy alikabok at luma, biglang may amoy ng sariwang bulaklak. Napapaisip ko sa mga oras na yon. Nang sumunod na araw, naglalaba ako ng mga damit kasama na yung mga huling damit na ginamit niya. Habang nagkukuskus ako sa batya ay bigla kong narinig ang tunog ng walis tingting sa labas ng bakuran. Yun yung tunog kapag naglilinis si May ng mga tuyong dahon sa ilalim ng puno ng mangga. Agad akong tumayo, bit-bit ang basang baro. May, anak! Sigaw ko habang lumalabas ng pintuan. Pero pagdating ko sa labas, walang tao. Ang nakapagtataka, yung mga dahon na kanina lamang ay nagkalat sa tapat ng pintuan ngayon ay maayos nang nakasalansan sa isang tabi at handa ng sunugin. Naupo na lamang ako sa hagdanan at naiiyak. Hindi ako natatakot sa multo, natatakot ako na baka pagod na ang anak ko sa pag-aalaga sa akin kahit na wala na siya. Anak, magpahinga ka na. Huwag mo nang intindihin si nanay, ang sabi ko sa hangin. May isa pang pagkakataon na hindi ko makakalimutan. Isang gabi naging malubhan na naman ang ubo ko, marahil ay dahil sa puyat walang tigil na pag-iyak. Nakahiga ako, hirap huminga, nang bigla ko marinig ang kalansing ng baso sa kusina. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa kusina. Nanindig ang balahibo ko pero hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Ang pitsil namin na nasa gitna ng mesa ay dahan-dahang tumagilid na parang may humahawak at nagsali ng tubig sa baso. Puno ang baso, walang natapon na kahit na isang patak. Paglapit ko, ramdam ko ang presensya sa tabi ko. Yung pakiramdam na may nakatitig sa iyo ng may pagmamahal. Inumin ko ang tubig at habang lumulunok ako, naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humaplo sa likod ko. Yung paraan ni May para pakalmahin ang ubo ko noon. Salamat anak, bulong ko habang tumutulo ang luha ko sa baso. Pinakamatindi yung isang gabi na sobrang dilim dahil nawala ng kuryente sa lugar namin. Nakaupo lang ako sa tapat ng altar niya, nakatitig sa 4 na tableta ng gamot. Bigla na lamang yung maliit na flashlight ni May, yung kasama niya nung aksidente ay kusa na namang bumukas. Hindi ito yung kukurap-kurap na kailangan mong pukpukin. Maliwanag ito, asul na asul ang liwanag at itinutok ng liwanag yung sinag nito sa dingding kung saan ay nakasabit yung medalya ni May noong grade 5. Pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw ang liwanag patungo sa kamay ko. Parang sinasabi niya na, Nay, huwag kang susuko, nandito lamang ako. Doon ko napagtanto na hindi naman talaga siya nawala. Binabantayan niya ako sa bawat paghinga ko, sa bawat pag-ubo at sa bawat pagsubok na bumangon muli. Ang mga pagpaparamdam na ito ay naging lakas ko para hindi tuluyang bumigay sa lungkot. Kasi alam ko kapag sumuko ako ay mabibigo ang sakripisyo niya. Samantala, 3 buwan ang lumipas simula ng ilibing si May pero para sa akin ay parang kahapon lang ang mga nangyari. Araw-araw akong pumupunta sa presinto kahit na amoy araw ako mula sa pagwawalis, kahit pagod na ang mga tuhod ko. Gusto kong malaman kung may katarungan pa ba rito sa mundo para sa mga katulad naming mahihirap. Hanggang sa isang Martes ng umaga habang nagpapahinga ako sa ilalim ng puno pagkatapos ng shift ko. Tumunog ang luma kong cellphone, si PO3 Ramos ang tumatawag. Aling Dilma, nandito na siya. Nahuli na namin sa isang checkpoint sa probinsya.
Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang klase ng galit na ngayon ko lamang naramdaman. Yung galit na parang gustong pumatay na hindi na ako nakauwi para magpalit ng damit. Direkta akong pumunta sa presinto, bit-bit pa ang walis tingting ko na itinabi ko na lamang sa guardhouse. Pagpasok ko sa loob ay itinuro nila ang isang lalaki na nakaupo sa loob ng selda. Maayos ang suot, mukhang may kaya sa buhay at bata pa. Marahil ay nasa 25 lamang. Nung makita ko siya ay parang umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Bakit? Yun lang ang lumalabas sa bibig ko. Bakit mo ginawa yun? Hindi siya makatingin sa akin, nakayuko lamang siya, nanginginig ang mga balikat. Lumapit ako sa rehas. Munti ko na siyang mahablot sa kwelyo kung hindi lang ako pinigilan ng mga pulis. Iniwan mo ang anak ko sa kalsada. Isang batang 12 taong gulang, duguan, nag-iisa sa dilim. Sigaw ko habang humahagulhol. Nagtatrabaho ako sa kalsada araw-araw para lamang mapakain siya, tapos sa kalsada mo rin siya papatayin at iiwan na parang basura? Doon tumingala ang lalaki. Umiiyak siya. Patawad po ma'am, patawad po. Nagpanik ako. Natakot ako nung maramdaman ko yung bangga. Akala ko makakatakas ako sa konsensya ko, pero gabi-gabi pong mukha ng anak ninyo ang nakikita ko. Wala akong pakialam sa konsensya mo. Sigaw ko sa kanya, ang gusto ko ay mabulok ka rito. Gusto kong maramdaman mo ang dilim na nararamdaman ni May ng gabing yon. Umuwi ako ng gabing yon na parang baliw. Sinisipa ko ang mga gamit sa bahay at hindi ko maintindihan kung bakit kahit nahuli na siya ay hindi pa rin gumagaan ang loob ko. Lalo lamang akong nagalit nung nalaman ko na mula sa abogado na balak nilang mag-alok ng malaking halaga para sa settlement. Pera? Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa altar ni May. Bibilhin na lang ang buhay ng anak ko. Kinuha ko ang 4 na tableta ng gamot. Gusto ko itong itapon. Gusto ko itong durugin at pakiramdam ko'y sumpa ang mga ito. Dahil sa 4 na tabletang ito ay wala na ang anak ko. Dahil sa 4 na tabletang ito ay heto ako ngayon, punong-puno ng laso ng puso. Buong gabi na hindi ako nakatulog. Nakaupo lamang ako sa madilim na sulok ng bahay, yakap ang mga binti ko. Habang pinaplano sa isipan ko kung paano ko pahihirapan ang lalaking yon sa korte. Gusto ko siyang makitang mawalan ng lahat, tulad ng pagkawala ni May sa akin. Pero sa gitna ng matinding puot ko, noon nangyari ang huling milagro. Habang ang isip ko ay puno ng masasamang plano. Biglang lumamig ang paligid at doon ay dinalaw ako ng isang panaginip na hindi ko makakalimutan, ang panaginip na bumago sa desisyon ko sa buhay. Nasa isang hardin daw ako. Doon ay nakita ko si May, nakasuot siya ng puting damit. Malinis na malinis at ang buhok niya ay maayos na nakapusot. Yung paborito niyang ayos kapag papasok siya sa eskwelahan. Wala siyang sugat, wala siyang bakas ng sakit. "Nay!" tawag niya sa akin. Napakaganda ng boses niya, parang musikang nakakatanggal ng pagod. Niyakap ko siya ng mahigpit, Papa Dudut. "Anak, huwag ka nang aalis. Ayoko na rito, isama mo na ako ha, hirap na si nanay na mag-isa." Umiwalay siya ng kaunti sa yakap at hinawakan ng 2 kong pisngi. Ang mga kamay niya hindi na malamig tulad noong sa kabaong. Maligamgam ito at puno ng buhay. "Nay, nakikita ko po kayo gabi-gabi. Nakikita ko po ang puso ninyo. Nay, masyadong itim na po ang kulay ng puso ninyo dahil sa galit. Pero May, pinatay ka niya. Iniwan ka niya." Sigaw ko sa panaginip ko. Kailangan niyang magdusa. Umiling si May. "Nay, kahit mabulok siya sa kulungan, hindi na po ako babalik dyan. Ang galit niyo po, hindi ako binibigyan ng katahimikan dito. Nay, para sa akin, para makapagpahinga na ako ng tuluyan, patawarin niyo na po siya. Hindi ko kaya, anak. Hindi ganun kadali yun," sabi ko habang humahagulhol.
Nay, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para sa inyo yun. Para makahinga na kayo ulit. Tingnan niyo po yung 4 na tableta ng gamot na binili ko. Inalay ko ang buhay ko para sa pagaling ninyo. Para pagalingin kayo sa sakit ng katawan niyo. Ngayon, hayaan niyo pong ang pagpapatawad ang gumaling sa sakit ng puso ninyo. Papa Dudut, nagising ako na basang-basa ng luha ang unan ko. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, napakaliwanag ng buwan na sumisilip sa butas naming bubong. Tumingin ako sa altar, sa 4 na tableta ng gamot. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi poot ang nararamdaman ko, kundi isang malalim na katahimikan. Kinaumagahan, bumalik ako sa presinto, hiniling ko na makausap ang driver. Pagkakita ko sa kanya, hindi na ako sumigaw, hindi na ako nagmura pa. Naupo ako sa tapat niya at tinitigan siya sa mata. Napanaginipan ko ang anak ko kagabi. Panimula ko, sabi niya ipatawarin daw kita. Nanlaki ang mata ng lalaki at muling bumuhos ang luha niya. Aling Dilma, hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Hindi mo na maibabalik ang anak ko, sabi ko nang mahinahon. Pero ayaw kong dalhin ang bigat habang buhay. Pinapatawad na kita. Magbagong buhay ka, gamitin mo ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo para gumawa ng mabuti sa iba. Huwag mo nang uulitin na iwan ang responsibilidad mo. Hindi ko kinuha ang settlement na inaalok nila para yumaman ako. Ang hiningi ko lang ay tulong para maipagawa ang isang maliit na feeding program at scholarship para sa mga batang street sweeper din ang magulang sa barangay namin bilang ala-ala kay May. Pag-uwi ko sa bahay, kinuha ko ang isang tableta sa altar at sa unang pagkakataon ay ininom ko ito. Hindi dahil masakit ang katawan ko kundi bilang simbolo na tinatanggap ko na ang huling alay ng anak ko sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, street sweeper pa rin ako pero tuwing humahawak ako ng walis ay hindi ko nararamdaman na nag-iisa ako. Sa bawat kumpas ng walis tingting ay parang naririnig ko ang tawa ni May sa hangin. Ang bahay namin hindi na amoy kandila at sampagita. Amoy pag-asa na ito. Natuto ako mag-move on, hindi dahil nakalimutan ko na si May, kundi dahil alam kong doon sa lugar na nakita ko sa panaginip ko ay masaya siyang nakatingin sa akin. Naghihintay na dumating ang tamang panahon na muli kaming magkakasama. Pero hanggat nandito pa ako, itutuloy ko ang buhay ko na ipinaglaban niya. Mahirap pa rin ang buhay, Papa Dudut, pero ang puso ko sa wakas ay magaling na. At ito ang totoong kwentong may babahagi ko sa inyo. Bago ko tapusin ang sulat ko ay mag-iwan ako sa inyo ng kaunting aral na natutunan ko sa pagsubok na ito ng aking buhay. Una sa lahat, ang tunay na pagmamahal ay walang hangganan at hindi kayang gapiin ng kamatayan. Napagtanto ko na ang aking anak na si May ay hindi lamang naging sandalan ko sa hirap, kundi naging guro ko rin sa pinakamahalagang aral ng buhay, ang sakripisyo. Ang 4 na tabletang iniwan niya ang nagsilbing paalala na minsan ang pinakamalaking lunas na kailangan natin ay hindi gamot para sa katawan, kundi kapayapaan para sa ating nagdurusang kaluluwa. Natutunan ko rin ang galit at puot ay parang lason na unti-unting kumakain sa ating pagkatao. Kung hindi ko piniling magpatawad habang buhay akong magiging bilanggo ng gabing yon sa highway, ang pagpapatawad ko sa nakasagasa sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang ginawa niya, kundi pinili kong palayain ang sarili ko mula sa mabigat na kadena ng paghihiganti upang makahinga ako ng maluwag. Sa huli, nalaman ko na ang pag-move on ay hindi paglimot sa mga nawala na, kundi ang pagpapatuloy ng buhay ng may baong inspirasyon mula sa kanila. Habang bitbit ang pag-asang balang araw ay muli kaming magkakasama sa isang lugar na wala ng sakit at pighati. Hanggang sa muli, maraming salamat po, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Dilma. Bukod sa mga binanggit ni Dilma, isang mahalagang aral na makukuha natin sa kwento ay ang kahalagahan ng oras
at ang panganib ng pagpapaliban ng pagmamahal at pag-aalaga. Madalas nating inaakala na marami pa tayong panahon na bukas na lang tayo babawi o magpapakita ng pasasalamat. Ngunit ipinapakita ng karanasan ni Dilma na ang isang iglap ay sapat na para magbago ang lahat. Itinuturo nito sa atin na ang mga maliliit na sandali ng pagsasama, ang pag-uusap bago matulog, ang simpleng pag-aalaga sa may mga sakit, o ang pagpigil sa panganib ay may timbang na hindi natin matatawaran hanggat hindi ito nawawala. Higit sa lahat ay pinapaalala ng kwento na ito na ang pagpapahalaga sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga mahal sa buhay ay dapat laging higit sa ano pa mang material na pangangailangan o pansariling hirap, dahil ang pagkakataong may tama ang isang desisyon ay hindi laging ibinibigay ng tadhana. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat po sa mga viewers and listeners natin on Spotify and YouTube. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po